Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Isa pong mabiyayang bagong taon, 2026 sa ating lahat. Have a grace-filled 2026. Naririnig mo na ba ngayon ang salitang manifest? Kagagaling ko lang po sa Pilipinas, nagbakasyon, at ngayong bagong taon ay naririnig ko sa eroplano pa lang ang salitang manifest. At minsan tinanong ako, ano ang gusto mong i-manifest ngayong taon na ito? Sabi ko, anong manifest? Yun pala, ito ay bagong term, bagong word na ginagamit ngayon. Lalo na sa mga tinatawag na New Age generation. Bakit? Ang salitang manifest sa kanila ay yung iisipin mo lang, mangyayari na. Kaya pag sinabi lang i-manifest ko na magkaroon ng maraming pera, more money that manifests. Ibig sabihin, iniisip pa lang nila ay magkakaroon sila ng maraming pera ngayong taon. Pero mag-ingat po tayo dahil ang salitang manifest ay hindi umaayon sa ating pananampalataya, paniniwala bilang mga Kristiyano. Mag-ingat tayo dahil pwede rin natin gamitin ito pero sa ibang pag-iisip, meaning kumbaga. Kagaya ng sinabi, Jesus manifested His mercy through His life. Na ibig sabihin, inihayag niya ang kanyang awa sa pamamagitan ng sa kanyang buhay. Kaya kung ang iniisip natin ay maging magandang ating bagong taon, i-manifest lang natin, ito ay parang sinasabi mo na kinokontrola mo ang lahat. Nasa iyong mga kamay, nasa iyong mga isip lang at mangyayari na. Pero sa ating mga Kristiyano ay hindi po. Dapat lagi pa rin tayong magtitiwala, maniniwala sa Diyos na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos, ay kalooban ng Diyos. Ihahayag ng Diyos ang para sa atin sa tamang panahon at hindi ito pinipilit. At hindi dahil inisip natin mangyayari na. Kaya nga nakakatakot itong salitang manifest dahil kung ito ang ating iniisip, para bang wala nang ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Mas nagtitiwala na tayo sa ating sariling pag-iisip, sariling kakayahan, sariling lakas. At isa pang nakatakot, mawawalan na yung ating prayer, yung ating panalangin dahil mas maniniwala na tayo sa ating sarili. Kaya ngayong bagong taon ay umpisahan natin na ang manifest na salita ay isinusuko natin ang lahat kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Na kung kalooban niya, mangyayari. At huwag nating isipin na lahat ay magagawa natin. Kaya nga, bagong taon, marami tayong resolusyon gustong gawin. Na maging malusog, maging mapagpasensya, mapagpatawad, mapagmahal, masipag. Pero hindi natin kayang gawin sa sariling isip lang natin. Hindi natin kayang gawin sa sariling lakas lang natin. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos upang magtagal, upang maging habang buhay. Kasi kung minsan meron tayong New Year's resolution, okay sa una, pero makaraan ng isang buwan, 2 buwan, balik sa dati. Di ba? Kaya tayo disappointed. Gusto mong magpapayat, ni-schedule mo na mag-exercise, mag-diet, pero pag hindi natin sinasamahan ng panalangin, sinasamahan ng tulong ng Banal Espiritu Santo, ay hindi mangyayari. So ibig sabihin, ngayong taon na ito ay pag meron tayong mga adhikain o mga goal sa buhay o mga gusto sa buhay, kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ang presensya ng Diyos.
para hindi tayo yung bang bumabalik sa dati, para tuloy-tuloy ang pagbabago. Ito ang kulang sa atin. Ito yung natuklasan ko sa buhay. Dati, ang dami kong resolution, New Year's resolution, pero hindi nangyayari, hindi nagtatagal. Pero nung sinimulan ko na, Lord, samahan mo ako. Lord, bigyan mo ako ng lakas na gawin ito, tutulungan tayo ng Diyos. Kaya kapatid, ano man ang New Year's resolution mo ngayon, tawagin natin lagi, isuko natin lagi ang lahat sa Diyos. At mangyayari ang mga bagay na plano ng Diyos sa buhay natin. Yun ang importante, yung mangyayari ang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi yung plano natin, kundi yung plano ng Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na bago nagsimula si Jesus na mangaral, magturo, magpagaling, siya ay sinamahan ng Banal Espiritu Santo. Nilukuban siya, sinamahan siya. Ganon din tayo. Kailangan natin bagong taon, kailangan natin ang Diyos, kailangan natin ang presensya ng Diyos. So ako po ay nananalangin na ngayong bagong taon, lahat tayo ay sasamahan muli ng Diyos at gagabayan at bibigyan ng lakas para harapin ang anumang mga pagsubok na masasalubong natin sa daan. At malalampasan natin ng malaya, ligtas, masaya ang bagong taon. Muli, ako po ay bumabati sa inyo ng a grace-filled New Year sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. God bless and God is good.